Sa punto ito, makakausap po natin si Attorney Roberto Cabrera III, Executive Director ng LTFRB. Magandang hapon po, Attorney Cabrera. Good afternoon po. Opo, at sa ngayon po ba, kumusta po ang investigasyon na ginagawa po dito sa tumagilid na bus? Sir, as of this afternoon, we already got a police report doon po sa nangyari. Now, nandun na po sa opisina, we are drafting now a suspension order for the franchise of the bus involved, Partas. Opo, at ito ho, para sa kabuuan ng mga bumabiyahe nilang bus, ganun po ba yun? Lahat po nung buses inside doon po sa specific franchise, as per our policy po sa LTFRB, all the buses within that franchise will be suspended po. And from our records, it appears na more or less 15 buses po ang masususpend for at least 30 days po. Opo, at ito pong driver mismo ng bus na itong na-aksidente, ano po yung sanction na ipapato po ng LTFRB sa kanya? Sir, as per, depende po yan, because it appears ho doon po sa naririnig ko, lumalabas po, konduktor po yata ang pinayagan. Ang sa amin lang po, kasi there are certain authorized drivers lang po as submitted by Partas. Now, if that regulation has been violated by Partas, then additional penalties can be imposed by the LTFRB on Partas, sir. Opo, Attorney, panguling salita po at paalala din sa mga bus operators. Paalala niyo po. Ang panawagan lang po namin, whether provincial or city buses po yun, they have to be extra vigilant po in determining that the drivers, yung nagmamaneho po ng mga bus, are capable. And kahit po pa paano, may mga kapalit po silang mga drivers din. We understand that the trip is from Ilocos Sur, pero it's not sufficient reason po para ho makatulog ang driver. Marami hong nasaktan, marami hong natatakot. Buti na lang po, wala hong namatay. But ang inaano ko ho, dapat po mas maging vigilant lang po ang mga operators in managing their drivers and other employees, sir. Opo, maraming salamat, Attorney Roberto Cabrera III, Executive Director ng LTFRB.